para mabigyang daan lamang din po natin. Tunguhan naman po natin ito pong bahagi po ng pahayag ni Senator Bongo dahil emosyonal na inilahad na ito pong naturang senador ang kanya pong saloobin sa sesyon ng Senado kahapon lamang po yan na October 1 kaugnay na ito nga pong resolusyon na humiling ng pansamantalang pagpapalaya at house arrest para nga po dito po kay former President Duterte na kasalukuyan pong nakakulong sa ICC sa bahagi po ng The Hague, Netherlands. Ayon kay Senator Go, malapit sa kanyang puso ito po si Duterte at batid naman po yan ng publiko, 'di ba? Kung gaano rin po talaga kasolid na hindi lamang basta isang kaibigan ito po si Senator Go sa pamilya Duterte, kaya ganoon na lamang din po yung kanya pong kagustuhan. Isa po siya sa mga naghahangad na naway mapabalik na, mapagbigyan ito pong kahilingan po nila na mapauwi na dito po sa atin pong bansa ito po si Duterte, at naniniwala po siya na hindi po nararapat ang ganito pong pagtrato sa atin pong dating Pangulo. Kanya pang iginiit mga kabombo na maraming nagawa ito po si Duterte para po sa atin pong bansa, lalo na po sa kampanya laban naman po sa iba't ibang uri po ng krimen at maging ito po illegal na droga. Dahil kung babalikan po natin nag-umpisa nga po ito pong war on drugs sa administrasyon neto po si Duterte, at hinikayat din po niya ito pong mga kapwa senador na isaalang-alang na lamang po sana ito pong kabuang naging kontribusyon neto po si Duterte sa atin pong bansa, at patuloy ito pong debate sa Senado ukol sa resolusyong ito. Narito pakinggan at panoorin naman po ninyo ito pong naging bahagi po ng pahayag ni Senator Bongo. Siguro hindi ko na po mabilang sa kamay ko, ilang beses na po siyang natumba mismo sa bahay niya. Dahil sa mahina na yung tuhod, minsan nakakalimot na po siya. Pilipino naman po si Tatay Digo. Masakit lang po sa akin dahil sa totoo lang, sobra pa po sa tatay ang turing ko sa kanya. Mas nakakasama ko po siya for the past 25 years kesa sa totoo kong tatay. Totoong tatay ko, 5 taon ko hindi nakikita. Tatay Digong, 350 out of 365 days. Nakakasama ko siya until 2022 dahil tapos na po ko yung termino niya at may trabaho naman po ako dito sa Senado. Ang nakakalungkot po dito, baka God forbid, meron pang mas malalang mangyari sa susunod sa kanya. Mas nakakatakot po yun kung doon po mangyari ito sa ibang bansa. Ako po'y nakikiusap sa ating mga kasamahan, kahit nga sabi ni Senator Bato, suntok sa buwan po ito. Bago po huli ang lahat, sana po'y maramdaman naman niya yung ating suporta. Kahit pa paano naman po'y naglingkod po siya sa atin ng 6 na taon ng buong puso. Hindi na po tatakbo ng presidente, dapat yon. Pero sa hindi po inaasahang pagkakataon, tumakbo po siya at pili po ng Pilipino. Former President Duterte has absolutely no intention to evade or escape accountability. If any, ilang beses na niyang sinabi, he takes full responsibility for his decisions. Ang hinihingi lang po natin ay konting konsiderasyon lang po para sa isang Pilipino na naging leader natin noon, na talaga naman pong binigay niya po ang lahat para sa ating mga kababayan. Hindi po ako titigil sa aking pakikiusap sa lahat. Let's bring him home. Hindi po sanay mag-isa si former President Duterte. Mahirapan talaga yon. At hindi ko po alam kung hanggang kailan niya po matitiis na mag-isa. 2 araw lang, naghahanap ng kausap yon, naghahanap ng mapupuntahan. Sana po magkaisa po ang Pilipino. Sana po wag nating ipagkait kay Pangulong Duterte ang karapatang dito na po tumanda sa atin. Sana po matuldukan na po ang pagkawatak-watak nating mga Pilipino. Ang gulo na po ng ating bayan, mas lalong gugulo po kung mayroong mangyari sa kanya.
Yan mga kabombo, ito pong naging bahagi po ng pahayag ni Senator Bongo sa kanya naman pong kahilingan sa kanya pong pagbibigay daan dito po sa kalagayan po ngayon, estado, na ito po si former President Rodrigo Duterte dahil hindi naman po lingid sa kaalaman ng nakararami po sa atin, ito si Senator Bato de la Rosa, ito po si Senator Bongo, yung dalawang senador na yan, talagang hindi po may kakaila yung pagiging close po nila, 'di ba? At solid na supporter, solid po na talagang pro Duterte na matatawag po natin. Napakadaling sabihin na bring him home. Lagi na po nating naririnig po 'yan, lalo na nung naipasa kamay na sa International Criminal Court at po si Duterte. Madaling magsabi pero kung titignan po kasi natin mga kabombo at hihimay-himayin po natin, ito pong kalagayan, ito po si Duterte, ganun kabigat kasi 'di ba? Hindi po yan na basta pag nanakaw lamang po ng itlog na pwede pong piyansahan, na pwede pong palampasin na lang, lalo na at nasa senior age na nga din naman na 80 anyos na mga kabombo, eto po si Duterte. Kung ganun lamang po sana kababaw, baka pwede pang mabaliktad, 'di ba? Or po pwede pa po talaga nating sige, ikonsidera na lamang po natin na dahil nga naging pangulo po natin siya, marami po siyang mga naging ambag dito po sa atin po nga bansa, given the fact kasi nga nanilbihan din nga din naman po siya bilang opisyal dito po sa atin po nga bansa. Pero hindi naman po kasi noon mabubura eto pong buhay ng mga kababayan po natin, especially kung babalikan po natin eto pong marahas na naging kampanya kontra illegal na droga. Ano po ang magiging laban? Ano po ang magiging hustisya na lang na pwede pong panghawakan po natin at pwede po nating maisilbi dito po sa mga pamilya, kaanak, neto po mga namatay, napas lang na wala pong kamuwang-muwang dahil sa marahas na kampanya kontra illegal na droga. What if sila din ang humiling, 'di ba? Na kumbagay parang ang hirap po magitna po kasi ngayon kumbagay naglalaban na yung awa po natin, 'di ba, sa kalagayan ni Duterte kumpara sa awa din po natin sa mga humihiling ng hustisya. Kaya't mahirap timbangin mga kabombo, napakadali po nating sabihin na wala po sanang problema po diyan, gaya nga po ng binabanggit natin kung magaan lamang or mababaw lang ito pong nakumit at naipukol sa pangalan ni Duterte. Kaso patong-patong admittedly mga kabombo, ito pong mga kinaharap po niya at maging siya nga din, kaya nga sumuko na din po ito ng pusa siguro ito na lamang din po yung mga masasabi po natin na baka naman yung mga supporters lang kasi yung hindi pa nakaka-move on, 'di ba? Baka sila lamang din po kasi ito po nga may hinanakit sa atin po mga ginagawang investigasyon po ngayon. Pero kung babalikan at titignan po natin na bago pa man po mapunta, 'di ba? Ito po si Duterte sa kalagayan po ngayon ng ICC, siya nga din po mismo, 'di ba? Talagang sumuko na rin sa atin po mga otoridad kasi at the bottom of his heart, alam po niya mga kabombo kung ano man ito po mga nalabag din po niya under his administration. So